1579 nung itinatag ang parokya ng San Juan Bautista dito sa Taytay, Rizal. At alam nyo ba na sa likod nito matatagpuan ang sikat at dinarayo na kainan, ang Epalog ng Taytay, Rizal. 1987 noong itinatag ang Jailas Epalog, hanggang ngayon namamayagpag pa rin ang nag-iisang treasure merienda ng Taytay, Rizal. Kaya tara na at tikman natin ang pinagkakaguluhan at pinagpipilahan na Jailas Epalog ng Rizal. Eto na nga, sa lugar kung saan kilala ang kakanin, meron pa silang dinadayo na isang sikat na street food. Ito ang Jailas Epalog since 1987. Ito ang Epalog, isang uri ng itlog na binalutan ng harina. Para sa mga suki nito, swak na swak itong pang merienda. Mapabata man o matanda, tiyak na magugustuhan nito. First bite? Thank you Lord! Sa halagang 15 pesos ay meron ka ng Epalog. Partiran mo pa ng pineapple juice o gulaman, tiyak na busog ka na. Talagang sulit na sulit. Ang Jailas Epalog ay tinawag na legendary tok neneng dahil dinarayo at pinipilahan ito ng mga karatig na bayan. Sikat na sikat ang Jailas Epalog pagdating sa kanilang kakaibang tok neneng. Ang tanong, anong pinagkaiba nito? Meron lang naman silang tatlong variety ng itlog. Itlog ng manok, itlog ng pato ang penoy, at ang balot. Yung lamesa, may nakahanda ng suka. Pwede nyo nang isabaw ito sa inyong tok neneng. Lagyan mo na rin ng sibuyas, asin, sili. Talagang pasok sa panlasa. At sabi nga nila, hindi ka taga-Taytay kung hindi ka pa nakakakain dito. At ngayon, samahan nyo kami sa paggawa ng ating sariling version. Ihanda muna natin ang mga sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng Epalog. Una muna natin gagawin ay ilaga ang mga itlog. Ang itlog na ginamit natin ay ang itlog ng paboritong bunso ni tatay. Sunod naman ay pinaghalo-halo natin ang mga sangkap. Harina, cornstarch, asin, at paminta. Mekos-mekos lamang natin ito. Sunod na ihalo ang aswete. Pwede rin kayo gumamit ng food coloring. Isunod na rin natin ang tubig. Haluin lamang ito ng dahan-dahan. Pagkatapos, maglagay ng kaunting mantika. At dahil hindi natin nakuha ang gusto nating kulay, magdagdag tayo ng food coloring para lumabas ang totoong kulay nito. At ayan na, lumabas na. Haluin lamang ito. Mekos-mekos mo lang yan, insan. Habang minimekos-mekos natin ang pangkot natin sa itlog, hanguin na natin ang nilagang itlog at ibaba dito sa tubig at maghintay ng ilang minuto. Ngayon, pwede na nating balatan ang nilagang itlog. Gumamit kayo ng kutsara para sa mabilisang pagtanggal ng shell nito. Nagdagdag nga pala ulit tayo ng kaunting harina para mas lumapot at mas kumapal ang ating pangcoat sa itlog. Buksan na natin ang kala na gagamitin at hintayin kumulo ang mantika. I-deep fry nga pala natin ang itlog sa mantika para sa mabilisang pagluto. Paalala, siguraduhin mag-iingat at tubig na magulang ang kailangan para sa mga batang manonood. Ayun, kapag okay ng mantika, ilagay na natin ang itlog sa harina at hintayin natin maluto ito. Alam nyo ba kung anong tawag sa mabilis na pagkain? Tama, sopas. Alam nyo ba ang tawag sa mas mabilis pa doon? Di, kwek-kwek. At ngayon, okay na. Luto na ang ating own version ng Epalog. Napakalaki ng aming nagawa. Talagang nakakabusog.
Unang kagat, thank you Lord talaga. Sabayan pa ng suka at special sauce. Talaga namang sulit ang paggawa natin ng epalog. Walang pinagkaiba sa nakasanayan nating kwek-kwek dahil kahit sino naman ay kayang-kayang gawin ito. Pwede na pang business. Basta, magdadagdag ka lang ng maraming tiyaga at diskarte. At yun na nga, maraming salamat sa pagsama. Paalam!